para kaming normal day lang. Kagaya ngayon, nasa trabaho. Araw-araw pumapasok. And then at the same time, dapat cautious kami. So yun po yung hiling ng government sa amin na live your life as normal but stay cautious. Yun lang po talagang kailangan. Maging alert kami, ano't ano man handa rin kami. Alright. So nakakapasok pa rin po pala tayo, no, ma'am, sa mga trabaho po natin. Pero ano po yung mga latest po na balita naman natin regarding po sa ilan sa mga residente or yung mga kababayan po natin, nakakausap din po ba natin sila? Ito pong mga kapwa Pilipino po natin dyan regarding po sa nangyayaring tension po. Nagkakausap-usap kami, may mga kasama ako ditong Pilipinong katrabaho at mga kaibigan sa iba't ibang lugar din. So far, okay lang din naman sila. Ganun din, nasa trabaho din at saka going home. At may mga ibang lugar dito na parang wala lang yung sitwasyon. Alam mo yun na Okay. na labas pa rin sila since Ramadan dito, so sa gabi makikita mo mga tao lumalabas pa rin, nagse-celebrate ng Iftar sa labas, may iba na nagro-road trip pa rin. Yun, normal pa din naman po. At regarding sa mga latest or update, nakaka-receive pa rin kami ng update na meron posibleng missile na dumating. And then after mo, nakaka-receive ulit kami ng update na thank you daw sa cooperation namin. And sinisiguro nila yung aming kaligtasan ay nasa high-end alert. Okay po, ma'am, no. So according to you nga is normal day nga kung ituring and talaga namang parang kino-consider nyo talaga na dapat walang mangyaring ganito, dapat walang mangyaring ganyan. And lagi nyo po talagang iniisip din yung safety po ninyo. So overall is okay naman siya. Pero meron din naman po ba tayong napapansin din na pagbabago sa economy aspect, ma'am, regarding halimbawa po sa mga presyo ng mga langis or yung mga iba pa po na mga presyo ng mga bilihin po dyan. So far, nasa stable pa rin po ba ito or nagbago din po ba, ma'am? Regarding po sa mga bilihin, recently lang nagkaroon ng panic buying ang mga tao. Pero still wala pa naman po kaming na-experience na umepekto na siya mula sa normal price tumaas. Wala pa naman po. Okay po, ano. And ito, ma'am, na-mention nyo rin po regarding sa pag-aabiso po sa inyo ng government ng UAE. Wala naman po ba tayong nakikita or na-experience na complication, ma'am, regarding po sa pagbaba po nila ng abiso para po sa inyo, para po sa safety po ninyo? Wala po, ma'am. Napaka-smooth po ng lahat dito. Yes po, ma'am. Ano po yung ginagawa po natin personally, ma'am, aside po dito sa mga abiso ng gobyerno po? May mga kino-consider pa po ba kayo ng mga ibang bagay or mga hakbang para manatiling safe po tayo lagi? Usually kasi talaga yung sa routine ko, if you will ask me personally, so routine ko is bahay, trabaho most of the time. So after talaga ng work ko, uwi agad ako sa bahay. Pero nung nagkaroon ng unang araw na balita regarding sa atake na yan, nakapag-desisyon kami na i-ready namin yung aming mga personal documents just in case. Dahil namin, kagaya ngayon, hindi ako nagdadala ng passport at all, pero recently, bit-bit ko siya kahit anong mangyari. And then yung mga documents ko, yung mga personal na gamit na pwede kong mabit-bit, just in case na magkaroon ng emergency, at least may madala kami. Okay, ma'am. Yan Hindi na kami nabigyan ng abiso mula sa government when it comes on those things. Initiative na lang din namin yan as a Filipino dito kasi wala kami sa sarili naming bansa. So kung hindi naman tawag dalangin, kung magkaroon man ng emergency at kinailangan naming lumikas, at least naka-ready naman kami. Yes po, ma'am. Pero ngayon naman po, smooth naman po talaga ang lahat. Tsaka yun na lang ho, kumakalat sa social media kasi na ang daming exaggerated na news na ang pakiusap lang sana namin wag silang naglalabas ng mga haka-haka. Alam mo yun, kasi unang-una ditong pinoprotektahan ng UAE government is yung mag-spread ng rumor, which is hindi totoo kasi unang-una ligtas kami rito at ayaw namin nag-aalala ang mga pamilya namin sa Pilipinas. Alright po, ma'am. Pagdating naman sa safety, honestly, mas ramdam namin ang kaligtasan dito compare sa Pilipinas.